Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Ito pong muli si Brother Ricky Mabalay ay muli pong nag-aanyaya sa inyo na tayo pong muli ay mag-aral ng banal na kasulatan patungkol po sa ating Panginoong Hesus. Patungkol sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat maraming mga tao, mga minamahal kong mga kaibigan, na mga nagsasabi na si Jesus ay tao lamang at hindi Diyos. Kaya naman, hindi po sinasamba. Mga minamahal kong mga kaibigan, sa gabing ito bago po tayo magpatuloy, ay inaanyahan ko po kayo na tayo po muna ay sumandaling pumikit at tayo po ay manalangin. Sa oras na ito, dakila po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay nais po naming pasalamatan kayo sapagkat ipapaunawa niyo po sa amin, Panginoon, ang banal na kasulatan. Amin pong pinapasalamatan kayo, Panginoon, sapagkat kayo po ang magpapaunawa sa amin. Tulungan kami, Panginoon, na ang lahat po ng aming mapag-aaralan ay ingatan po namin sa aming puso't kaisipan at maging kalakasan po namin ito at tanggapin kayo na bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Pagpalain niyo po ang lahat ng nakikinig at makakapanood ng video ito, Panginoon. Maging kagalakan nawa nila ang mga salitang sa inyo'y maririnig. Dakila po naming Ama, ang inyo pong lingkod na gagamitin sa gabing ito ay aking dalangin, Panginoon, ang banal na Espiritu ang patuloy ng mga siwa, ang magbuka ng aking bibig sa lahat po ng aking sasalitain. Ang inyo nawang kalooban ang siya pong maganap at aking pong maibahagi sa gabing ito. Marami pong salamat, Panginoon, sa katiyakan na kami po ay inyong tutulungan sa pagkaunawa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, mga minamahal ko mga kapatid at mga kaibigan, marami pong mga tao ang nagsasabi na si Jesus ay tao lamang at hindi po siya Diyos. Kaya naman, mga minamahal kong kapatid, sa gabing ito ay akin po kayong tatanungin. Ano po? Sino ang dapat pong sambahin? Ang mandalalang o ang nilalang? Alam ko po na ang magiging kasagutan ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, ay ang mandalalang. Sapagkat ang mga nilalang, tulad ng tao at ang lahat ng mga bagay, maging ng anghel, ay hindi po dapat sambahin ayon sa Biblia. Subalit, si Jesus, mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan, ay patutunayan ng Biblia na siya po ay manlalalang at siya po ay karapat-dapat tumanggap ng pagsamba sapagkat ang mga alagad, mga kapatid, doon sa bangka ay sumamba sa ating Panginoong Jesus, maging ang mga anghel. Mga minamahal ko mga kapatid at mga kaibigan, sa gabing ito ay samahan niyo po akong buksan ang inyong mga banal na kasulatan sa aklat po ng Genesis chapter 1 verse 26. Makikita po natin, mga minamahal ko mga kaibigan at mga kapatid, sinabi ng Diyos, salangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Mga minamahal ko mga kaibigan at mga kapatid, sa makatwid, binanggit ang lalangin natin ayon sa ating wangis. Ang lumalang, mga kapatid, ng tao ay hindi lamang isa, kung hindi ito po ay higit sa isa. Sapagkat kung atin pong susuriin, mga minamahal ko mga kapatid, ang paglalang ng tao ay ito po ay nilikha ng tatlong persona sa iisang pagka-Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Mga minamahal ko mga kaibigan at mga kapatid, maraming mga tao ang nagsasabi na si Jesus ay tao lamang, na si Jesus ay hindi Diyos. Mga minamahal ko mga kaibigan at mga kapatid, ngunit
kung atin pong mapapatunayan sa gabing ito na si Jesus ay manlalalang, huwag na po tayong mag-alangan na si Jesus ay Diyos. Huwag na po natin sabihin si Jesus ay tao lamang, kundi si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Sapagkat si Jesus, hindi pa man siya nagkakatawang tao, mga kapatid, siya po ay manlalalang na. Mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, basahin po natin ang aklat ng Kolosas 1, ang talata ay 16 at 17. Ganito po ang sinasabi, mga kapatid, sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Ang wika, mga kapatid, sapagkat sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, ay nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Maging ang lahat, mga kapatid, ay nilalang sa pamamagitan niya. At hindi ito malalalang kung wala siya. Mga minamahal ko, mga kaibigan at mga kapatid, sa gabing ito ay napatunayan po natin na si Jesus ay manlalalang. Kaya kapag sinabi pong manlalalang, siya po ang dapat na sinasamba. Siya po ang dapat sambahin, mga kapatid, sapagkat ang manlalalang ang siya pong nagmamay-ari ng lahat ng bagay at ng ating buhay. Ipinakilala po, mga kapatid, sa aklat ng Kolosas 1:16-17 na sa pamagitan ni Jesus ay nilikha ang lahat ng mga bagay. Kaya naman, mga kapatid at mga kaibigan, atin po makikita sa banal na kasulatan sa aklat po ng Mateo na maging ang mga alagad man, nang sila ay naandun po sa bangka, nakita si Jesus at nang marinig nila si Jesus, mga kapatid, ang mga pananalita ni Jesus, sinamba po nila si Jesus. Tingnan po natin sa aklat po ng Mateo. Mateo 10, ang talata ay 25 sa aklat ng Mateo, natin sa Mateo 14, ang talata ay 33. Sinamba siya ng mga nasa bangka na nagsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Mga minamahal ko, mga kapatid, nakita nitong mga alagad si Jesus, mga kapatid, na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya, mga minamahal ko, kapatid, nang makita nila itong si Jesus, sinabi nitong mga alagad na nakasakay doon sa bangka na mga takot na takot, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Mga kapatid, si Jesus ay naglakad sa tubig. Mga minamahal ko, mga kaibigan at mga kapatid, nang makita ito ng mga alagad, sumamba sila kay Jesus. Bakit hindi po sinansala ng ating Panginoong Jesus ang mga alagad
nang siya ay sambahin. Dapat, sinabi ni Jesus, huwag niyo akong sambahin sapagkat ako ay tao lamang na katulad ninyo. Subalit mga minamahal kong kapatid, hindi po pinigilan, hindi sinansala ni Jesus na siya ay sambahin ng mga alagad na nasa bangka, sapagkat si Jesus, mga minamahal kong kapatid, ay may karapatang tumanggap ng pagsamba. Kaya kung atin pong titingnan mga kapatid sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 10, verse 25 to 26, makikita po natin dito mga kapatid ang kasaysayan nitong si Pedro at si Cornelio. Batid po natin na ito pong si Pedro ay nanaginip. At ito namang si Cornelio ay laging nananalangin sa Panginoon upang tugunin ang kanyang panalangin. At ito nga ay nangyari sapagkat itong si Pedro mga kapatid ang siyang sinugo ng ating Panginoong Diyos upang pumaroon kila Cornelio, upang aralan ang mga tao na naroon. Subalit nang makita po ni Cornelio itong si Pedro, ito pong si Cornelio ay nagpatira pa. Subalit sinansala po ito ni Pedro at sinabing, tumayo ka, ako ay tao rin. Mga kapatid, napakaliwanag na maging si Pedro ay hindi po niya pinapayagang ang tao ay sumamba sa kapwa niya tao. Tingnan po natin sa aklat ng Mga Gawa, chapter 10, verse 25 and 26. Pagpasok ni Pedro, sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Ngunit pinatayo siya ni Pedro na sinasabi, tumayo ka, ako man ay tao rin. Nakita po natin, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, pinatayo ni Pedro si Cornelio sapagkat siya'y tao lamang. Bakit nga naman siya sasambahin? Mga minamahal kong mga kapatid, subalit ang ating Panginoong Hesus, hindi po niya pinigilan ang mga alagad na naandun sa bangka na siya po ay sambahin, sapagkat si Jesus ay may karapatang tumanggap ng pagsamba, sapagkat si Jesus ay manlilikha. Mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, ngayon mga minamahal kong kapatid, tingnan po natin sa aklat ng Isaiah chapter 7 verse 14, sapagkat sinabi po ng Biblia, bago pa man ipinanganak si Jesucristo o ang ating Panginoong Jesucristo, ito po ay nasa hula na ni Propeta Isaiah. Ano po yung nasa hula? Tingnan po natin sa aklat ng Isaiah chapter 7 verse 14. Isaiah chapter 7 verse 14, kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Mga kapatid, nasa hula na mayroon pong ipanganganak ng isang Birheng Maria, mayroon pong ipanganganak na isang lalaki at ang pangalang itatawag sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin, mga minamahal kong mga kaibigan at kapatid, ang kahulugan nito ay sumasa atin ang Diyos. Kaya mga minamahal kong kapatid, kapag si Jesus ay nasa atin pong mga buhay, nasa atin po ang Diyos. Kasama po natin ang Diyos, mga minamahal kong kapatid. Kaya, ang mga taong hindi kinikilala si Jesus, hindi nila nakikilala ang Diyos.
Ang mga taong hindi sinasamba si Jesus, hindi sumasamba sa tunay na Diyos. Mga kapatid, ipinakilala ng Isaiah chapter 7 verse 14 na mayroon pong ipanganganak ng isang birhen. Ito po yung si Maria. Maglilihi po siya at manganganak ng isang lalaki. At ang itatawag sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama po natin ang Diyos. Mga minamahal kong kapatid, tama lamang na yung mga alagad sa bangka ay sumamba kay Jesus sapagkat nakita nila ang Diyos. Sapagkat kasama nila ang Diyos. Mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, si Jesus, mga kapatid, ang Diyos na dapat pong sambahin. Kung sinamba siya ng mga alagad doon sa bangka, sinamba rin po siya, mga kapatid, ng mga anghel. Atin pong tingnan sa Hebreo chapter 1 verse 6. Medyo namamalat ang inyong kaibigan. Hebreo chapter 1 verse 6. At muli ng kanyang dinadala ang panganay sa daigdig ay sinabi niya, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Mga minamahal ko mga kapatid at mga kaibigan, maliwanag na sinabi ng aklat ng Hebreo, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. At muli, mga kapatid, nais ko pong akayin kayo na atin pong kilalanin ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos. Sapagkat batid po natin, nasaksihan po natin sa banal na kasulatan na si Jesus ay manlilikha. Si Jesus ay sinamba ng mga alagad doon sa bangka. Si Jesus ay sinamba rin ng mga anghel. At si Jesus, mga kapatid, ang wika sa aklat ng Pilipos chapter 2 verse 10, kung atin pong titingnan, ay ganito po ang sinasabi, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. Napakaliwanag, mga minamahal kong kapatid, na sa pangalan ni Jesus luluhod ang lahat ng mga tuhod sa langit, sa lupa, maging sa ilalim ng lupa. Ang tao at ang mga anghel ay luluhod sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat si Jesus, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, ay manlilikha. Si Jesus, mga minamahal kong kapatid, ang manlilikhang ito ay nagkatawang tao lamang. Makikita po natin sa aklat ng Juan. Mga minamahal kong kapatid, alam po natin na sa pamagitan ng salita ay nalikha ang lahat ng bagay. At ang salitang ito, mga kapatid, ay Diyos. At ang salitang ito ay nagkatawang tao. Sa makatuwid, mga minamahal kong kapatid, ang Diyos ay nagkatawang tao. Kaya nakita po natin, o nakita ng mga tao noon, si Jesus na mukhaan. Napakapalad po nila. Subalit, mapalad po tayo, mga kapatid, na bagamat hindi po natin nakita ng mukhaan ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus at binibigyan po siya natin ng pagsamba. Atin po tingnan, mga kapatid, sa aklat ng Juan 1:1 at 14, para malinaw po, mga kapatid. Ang sabi nga, mas maganda raw yung nakalagay
kaysa palapalagay. Mas maganda raw yung wag daw tayo maniwala pala sa mga sabi-sabi, kundi maniwala tayo kung ano yung sinasabi, mga kapatid. Sa aklat po ng Juan, chapter 1, yan, tingnan po natin, verse 1. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Mga kapatid, alam po natin na sa pamamagitan ng salita, nalikha ang lahat ng bagay. Magkaroon ng langit at ng lupa. Nagkaroon. Di po ba? Mga minamahal kong kapatid. Ibig sabihin, ang sabi, at ang salita ay Diyos. Yung salita daw, Diyos. Kung titingnan po natin, mga kapatid, sa verse 14, at naging tao ang salita. Yung salita ay Diyos. Kaya, at naging tao ang Diyos. At tumahang kasama namin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Mga minamahal kong kaibigan at kapatid, napakalinaw na ang manlilikha ay nagkatawang tao. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Mga minamahal kong kapatid. At nakita ng mga sinaunang tao ang ating Panginoong Hesus. Mga minamahal kong kapatid, mapalad tayo na bagamat hindi po natin nakita ng mukhaan ang ating Panginoong Hesus, ay sumasampalataya po tayo sa Kanya at atin po siyang sinasamba. Sapagkat maliwanag, mga kapatid, sa aklat ng Pilipos chapter 2 verse 10, ang lahat ng nilikha sa langit, sa lupa, maging sa ilalim ng lupa, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng tuhod ay luluhod. Pagpalain po tayong sama-sama sa lahat po ng mga nakapanood ng video ito. I-share po ninyo, mga kapatid, upang marami po ang makaalam at kilalanin ang ating Panginoong Hesus bilang manlalalang, bilang Panginoon. Marami pong salamat sa inyo pong pakikinig. Tayo po ay magtapos sa atin pong panalangin. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa magandang mensahe na inyo pong ipinagkaloob sa amin ngayong gabi, na kung saan amin pong nalaman kung sino kayo. Kayo ay Diyos na siya pong nagkatawang tao. Kayo po, Panginoon, ay manlilikha. Kaya narapat lamang, Panginoon, na kayo po ay sambahin ng mga alagad doon sa bangka. Sapagkat napagkilala niya kayo na kayo, Panginoon, ay anak ng Diyos. At gayon din, Panginoon, amin pong nalaman sa banal na kasulatan na sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ng tuhod ay luluhod sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa. Kaya, Panginoon, kami po ay nakahandang lumuhod sa inyo pong banal na pangalan. Sapagkat kayo, O Diyos, ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na siya pong lumikha ng langit, ng lupa, at ng lahat ng bagay, maging ng aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa katotohanan ito na amin pong nalaman ngayong gabi. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan. Muli, humingi po ako na inyo pong patuloy na suportahan ang mga video po na ginagawa ng inyong lingkod. Pwede nyo pong i-like at i-subscribe para marami pa po tayong marami pa po kasi akong gagawing video. Sana po ay makatulong po ito sa inyo, makapagpalakas po ng ating pananampalataya. Salamat po.
Pagpalain po kayo ng Panginoon.